Hi guys! Wanna know about my personality? Well, sasabihin ko yung nalalaman ko sa sarili ko. Of course, kilala ko ang sarili ko, no? Tapos, well, napapansin nyo naman na mugto ang mata ko. Well, another tower moment, unexpectedly. I don't know, maybe something. So, well, another, ano ba yung sasabihin ko sana? Another summary, sabihin ko na lang, sa about spiritual healing, yung mga yung kahit tinitignan mong normal sila, well, mapapansin mo lang kung madali siyang mapagod or emotionally, tapos konting bagay lang ang madaling masaktan. Well, maraming pa dahilan naman kung bakit natin nararanasan yan. Kailangan natin mag-healing is yung iniwan tayo na mahal natin, yung mga katulad ng kwento ko, or accident like that na unexpectedly you are not awake but alive. And of course, sometimes emotional damage, that's like, and ano ba yun, iniwan ng asawa, namatayan, ganoon, ano pa, mga matitinding ano, and more. So well, balik tayo. So tahimik ako minsan, na napagsasabihan na masungit, pero they don't know how to pursue a person pag tahimik kasi. Common sense, lahat naman ng tao ganun. And initiate, parang ganun. And I don't know how to initiate a conversation before also. That's why I know that one. And I'm observant. That's why. And well, maybe andun ako sa energy na kahit walang ginagawa yung tao, merong yung taong ayaw sa'yo. Merong talagang ganun na tao na walang ginagawa sa'yo, but naiinis ka nang walang dahilan. Kahit tinitignan mo lang, konti lang yung ano. Ewan ko ba. Kasi naranasan ko din naman yan, yung sa ibang tao. Meron, totoo nga naman pala yung sabi ng ibang tao na may kakainisin kang isang tao nang walang dahilan. Well, meron ding effect yung vibration at frequency or energy ng isang tao sa isa. Minsan, naiinis ka sa taong yun nang walang dahilan kasi baka may ginawa siyang sama. Or minsan, naiinis ka sa taong yun kasi ito na yung sinasabi nila, well, big purpose on something. It's the God calling that something irritates you beyond an expectation. Or minsan, na-irritate ka sa paano siya magsalita, ganun. Hindi natin maintindihan yun, pero that's how it works eh. So, yun. Hindi lang natin alam mag-initiate kung paano kausapin yung taong yun. Kaya minsan, nainis tayo, sasabihin na natin na masungit siya. Well, iba rin kasi ang personality ko pag nagtitinda ako eh. Parang madaldal ako, etc. Kahit dito sa video actually. But today, that shifting is real. I know how to initiate actually conversation. Sabihin ko nang I know. Tapos ano, yung kahit magtanong kung sa saan ang direction, hindi ko nahihiya ako, or paano ba, tatanungin mo yung sarili mo. Pero ngayon, nakuha ko na yung courage na yun. Well, kahit may confidence ka, kung walang courage pala, well, alam nyo na mangyayari. Kasi confidence na maglakad ko dyan at ipakita mo yung mukha mo. Hindi katulad ng iba na walang confidence lumabas, di ba? Takot silang ipakita ang sarili nila. Hindi lang dahil sa traumas and pains and the assaults that they experience, but may naturally personality na talagang ayaw nilang pakita yung sarili nila doon. Something introvert ba yun? I'm not that extent na gano'n naman. Alam ko may pagka-introvert din ako, pero not that extent too much. So, ano pa? Yan. I know how to initiate, to ask and have a courage someone. And sometimes, na-observe ko din, I know how to initiate and go forward to that person to correct her or him. Pag gusto ko actually, pero pag ayaw ko, hindi ko gagawin. The courage itself. And pag nakikipagkwento ka, well, nasabi ko naman dun sa ibang video ko na pag nakikipagkwento ka sa akin, na tungkol ipapairal mo ang ego at pride mo, sasalungat ako. Pag gusto ko lang din. Pero pag gusto kong tumahimik, well, tatahimik ako. I have to courage like that also, kasi noon hindi talaga.
Kahit anong sabihin nila, gaganon ako. Tatanungin lang ako, kung tatanungin lang ako talaga, dun ako sasagot. So, makikinig lang ako sa kwento nila, tapos tatango-tango ka lang. Ganun lang. And, ano ba? Pag sa ugali, well, pag ayaw ko, kung gusto ko, which means na, kung ayaw mo akong kasapin, okay, ganon. Pag ayaw mo akong sakitin, okay, tapos na. Or, kung ayaw mo magpatulong, okay, hindi ako mag-initiate to help you more. Pero noon, well, I still initiate. So, ngayon ko nalaman na huwag nating ipilit ang sarili natin kung ayaw. Kasi, meron pa rin yung pag noon na hindi ko pa natutunan yung ganun, well, medyo ipipilit mo pa rin talaga ang sarili mo. Pero ngayon, pag ayaw sa'yo, okay, aalis ako, pero hindi ko na sasabihin na ayaw ko din sa'yo. That's a bad act through our father's eyes, diba? Love our neighbors. So, if you like me, okay, thank you. And, pag tinulungan kita, hindi mo nakita, okay. Kung nagpasalamat ka, okay, thank you also. Better, di ba? And, pag tinulungan mo siya ng tinulungan lang, tapos hindi niya nakikita yung tulong, kahit physical man yun. Kasi lahat naman ng tao ang tinitignan is yung tulong through money, di ba? Walang pakialam sa physical. Pag hindi yun talaga nakikita, okay, goodbye na agad yun. Kasi, aabusuin ka talaga pag itutuloy mo pa. Promise. Ito, yung tangto, puntahan ko nga kasi, mamaya tinutulungan ako. Hindi niya yung sinasabi, pero mapapansin mo, bakit pag may problema, saka na lang pumupunta? O, di ba? Saka kakakausapin. Kasak malambing. O, di ba? Dati, okay, bear lang, pero ngayon, kailangan matutunan the boundaries and limitations also. Well, always say thank you also. Well, marunong din naman ako mag-thank you, pero minsan nakakalimutan. Mostly nakikita noon is yung wala kang nakikitang any kind of miracle, kukunti lang, isa, dalawa, nabibilang lang. Pero ngayon, pag you open yourself to bright side, makikita mo at makikita yung kahit maliit na miracle na yun. And pag pinansin mo ako, thank you, ganun. Pag well, minsan sabihin nila masamang ugali mo kung hindi mo sila napapansin eh. Of course, minsan our moods are not that okay, or minsan hindi natin napansin yung taong yun. Grabe, yung tao, yung si ganito ganyan, hindi ako pinansin. Paano kung hindi ka nakita? Ano pa ba? Wala rin namang masyadong kasama lumalabas at pinagkukwentuhan. So, pag nakikipagkwentuhan, all about life din naman. O, di ba? So, I think yun lang masasabi ko. And, of course, I want to tell also about this paulit-ulit na lang sa utang ko kasi nakakalimutan ko lagi. Yung scam. Grabe, kahit na-experience mo pala yung scam na yan, madadala at hindi ka rin pala madadala, may experience mo pa rin, may experience. So, kailan kaya natin titigil yung panganga-scam sa isa't isa? Ano? Kailan naman natin iisipin ang hindi lang sarili natin, kundi lahat, kung anong consequences, cause, effect, etc. Kailan kaya So, thank you for watching my konting kwento about me. So, wala lang, naisipan kong you want to know about my personality? Okay, a little bit. Well, I think yun na yun eh. More on tahimik ako. Mas gusto ko yung peace.
peace life. Okay lang ako na nakaupo dyan. Or, minsan, pag tinupak, gagawin lahat. Pag tinupak naman, naka-stay lang sa isang side, tapos cellphone lang ang alam. Ayan. Mostly naman. And, minsan, kasi na-start naman akong nag-collect ng gemstones. Kumukuha din ako ng yung mga low stones na yung round, ganun. Tapos, gumagawa ko nung ganun. Kaya yun ang minsan na pinupost ko. Binibenta. And most of the time, cellphone naman. Kasi pag ganang ginagawa or nakastay lang sa room, cellphone, di ba? Yun ang inaano natin kasi wala namang TV. Ito ang ginagamit nating TV and mostly naman tayo, ito ang entertainment na ano natin, online, wifi, etc. O, di ba? So, I think that's enough. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Nag-stop. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share so you my next videos.